pong nagnanais na makapaglingkod sa atin sa ayos ng kanilang pagiging unong lungsod ng Philippines po. Ano po ang inyong pananaw? Specifically sa usapin tungkol sa highly urbanized city ng pagiging highly urbanized city ng Antipolo. Ito po ba ay inyong tutulak o ito pa ba ay inyong tututulan at bakit hindi? Muli po sa magandang gabi po sa lahat. Tutulak po natin ang pagiging highly urbanized city ng Luzon at Antipolo para lalo pong bumilis ang pag-unlad ng ating bayan. Kapag katala po naman natin, lahat ng highly urbanized city sa buong Pilipinas umuunlad. Kapag transaction natin, direkto na sa Malacanang, sa mga different government offices na national daan sa probinsya. At yan po ay qualified naman tayo sa pagkakaya lumabas ng Presidential Proclamation, declaring the Antipolo City as highly urbanized city. Kaya tinutuloy po natin yan para sa kabutihan na mamamayan ng Luzon at Antipolo. Okay, Governor Kingdom. Maraming salamat po. Siguro po, pinakamaganda ay paniwanin po natin kung ano ang highly urbanized city. Ang ibig sabihin po ng highly urbanized city, ang ito po ay natuloy, tulad po ng ating sinabi ng ating kaibigan. Nangangahulugan po ito ng pagkataas ng buwis ng mga negosyante. Pagkataas po ang buwis ng mga negosyante, madaming isasalang mga negosyo po dito sa Antipolo at madaming mawawalan ng trabaho. Ang ibig sabihin ng pag-highly urbanized city ng Antipolo ay mawawala ito sa lalawiganidad. Pag ito ang nangyari, mapapawasan ang pondo ng lokal na pamahalaan ng 300 million pesos. Pag ito po ang nangyari, kahit magdagdag po tayo ng 4 na congressmen, sabi po ni Congressman Ako kanina, 70 million pesos per congressman. Magdagdag po tayo ng 4 na congressmen. 4 times 70, 280 million lang po yun. Hindi pa po natin nabawi ang nawalang 300 million pesos. Saan po ang tukot nyo? Kanina po, sinabi, madami kagulangan ang lungsod ng Antipolo. Sana po, maghanap po tayo ng mga maraan na makahanap po nito. Time po, sumunod po tayo doon sa ilaw. Okay, may we go now, Mr. Velasco.